So, ayun na nga guys, no, karating ko lang galing mamalengke. So, dapat bibili pa dapat ako ng flour at saka lumpia wrapper para gagawa tayo ng turon o di kaya pamaypay na saging. Kasi bumili ako ng saging, nadagdag na saging na 40 pesos. Pandagdag sa natira nating tatlo, di ba? Meron pa ako na natirang tatlo. So, wala tayo magandang recipe guys. So, ang gagawin na lang natin, magkikilawin na lang tayo. Sibuyas, kamatis, tsaka yung binili natin kahapong tuna. So, ang una natin gagawin guys, magpapainit tayo ng tubig kasi hugasan natin ito ng mainit na tubig. Hindi natin lulutuin, hugasan lang ha. So, ngayon, hihiwain na natin. So natin ngayon ng mangga. Mga isa lang siguro, no? Hindi na natin damihan yung mangga. Maras marami masyado kapag dalawa pala. Siya. Haluin lang natin. May balat siya. Tuna ba to? Ba't ganito itsura? Well, anyway, lahat naman ng isda pwedeng kilawin eh. Mapuro lang yung kutsilyo ko, Diyos ko. So, hiwain lang natin siya guys ng pa-cubes. So, there, nahiwa na po natin ng cubes ang ating tuna. Naglobat po tayo guys, pasensya na nung hindi ako nakapag-charge. So, iwan ko lang kung na-record ba yung paghihiwa ko nito. So, yun nga ulit, ito lang, cubes lang. And then, hindi ko na sinama yung isa pang mangga. So, isa lang yung inano natin dahil ito na lahat yun eh, oh. Mangga, kamatis, tsaka sibuyas. So, huhugasan na natin siya ng mainit na tubig. Ito yung mainit natin na tubig, guys. Ito yung mainit natin na tubig na pinay-microwave. So, yan. There. Hugasan lang natin siya. Hindi natin siya masyadong ibabad kasi dapat hilaw siya. So, ayan siya, oh. Ayan siya. Tatapon agad natin, guys. Bawal maluto, eh. Baka maluto. 2,000 years later. So, ganyan na siya.
So, ganyan. Medyo half-cook na siya. Sa probinsya, guys, pwede natin siyang hindi hugasan kapag fresh from the dagat. Eh, galing kasi ito ng Maynila, tapos niref pa natin. So, kaya ko siya hinugasan ng mainit na tubig. Pero sa probinsya, hindi na kailangan siyang hugasan. Medyo naluto siya ng konti, ayun o. Pero, ang makapagpaluto talaga sa kanya ng bongga ay yung ating suka. So, ito yung suka natin, guys. So, sukang tuba. Mas masarap kasi pag tuba eh. So, it's coconut wine. So, lalagyan lang natin siya. So, yung sa sobrang asim ng suka, bali maluluto siya. Bali ibabad lang natin siya ng bonggang-bongga. So, lalagyan na natin siya guys ng asin para magkaroon ng lasa. Halo-haloin natin. Now, if you notice guys, parang pumuti siya, pumutla. Kasi nga, naluto na siya doon sa sobrang asim ng suka. Bali, naluluto na yung ating tuna. So, yan. Sarap nito. And then, huwag nating kalimutan guys na kailangan nating lagyan ng sili. Pwedeng siling labuyo. Mas masarap pag siling labuyo. Pero itong gagamitin natin is yung chili powder lang. Kasi mahal ang labuyo sa labas. Huwag nating tipirin sa sili dahil pag mahilig kayo, hindi kayo mahilig sa isda tapos malalansahan kayo, yung sili yung nakapagpatanggal ng lansa. So, I encourage you guys to do not shorten your chili powder when it comes to kinilaw, ha? So, yun. Ito kasi yung ano namin talaga sa probinsya eh. Pag naliligo kami ng dagat, so, kinilaw talaga. May masarap na kinilaw na krindori, malansa yun, pero mahilig kasi ako sa isda. Dumadayo pa ako ng Cartimar para makakain ng krindori or kahit anong kinilaw, paminta. Sesame oil para bumango. Kasi sobrang acid na kasi ito dahil sa suka. The oil will going to combat the acidity of the said vinegar. Pero mo maluluto siya sa sobrang asin. We're gonna put the cocoa milk powder. Pero sa probinsya, magkagod ka lang ng niyog, meron ka ng fresh na gata. So, since hindi tayo nakapasok sa palengke, hanggang powder na lang tayo. So, hatiin lang natin to dahil nahaluin lang natin yung gata, guys. Alam nyo, masarap to kapag may beer. Ito na natin, ilipat na natin siya. There. Tapos, hahaluin na natin. So, ito na po ang ating tuna salad. So, ngayon, magsasaing muna ako. Hey, turn on rice cooker. Alright, turning rice cooker on. Nakapagsalang na tayo ng kanin. And here's the tuna salad or what we call kilawin final look. Share ko lang guys ha, kasi may isang subscriber kasi nag-recommend sa akin na yung kangkong daw para magdudahon ay ibabad ko sa tubig yung mga tangkay. So napansin ko kasi nito mga nakaraan na pag bumibili ako ng kangkong tapos ilalagay ko sa ref, mas lalong nalalanta sa ref kasi nga dry siya. So what I did, ilagay ko siya, ibababad ko siya sa tubig. So magiging ganyan na yung peg niya. Yan, binabad ko siya sa tubig tapos titingnan natin kung, di ba, lanta siya. Tingnan natin mga mamaya pagising natin baka mabuhay na
Ayan siya. Ang sabi din sa akin ng isang subscriber, yung tangkay daw niyan, puputulin lang. Yung mga matitigas na bandang dito sa dulo, puputulin, tapos ibabad mo lang daw sa tubig. Tapos, magdadahon daw yan. Magkaroon ng dahon. So, tingnan natin kung magkaroon tayo ng greenhouse dito sa loob ng bahay. Pwede lang, kung meron lang akong balcony dito, siguro magtatanim-tanim ako ng gulay dito sa may balcony ng paso. So, kasi wala eh. So, maligo muna ako guys ha. Hindi pa naluto yung sinaing ko, tapos yung kilawin ay binabad ko lang. 2,000 years later. Yan guys, sa katatapos ko lang maligo. Mag-ahit ako dahil sobrang nakakahiya na sa camera yung itsura ko. Mukha siyang mabaho tingnan, so hindi siya pleasing. Bilis kasi tumubo nito, Diyos ko. Magasto sa pang-ahit. Gugupitin ko muna siya para tumalab yung pang-ahit. So ayan na nga guys, no? Medyo malinis na ang ating pagmumukha. Pero hindi ako guys, hindi ako nag-ahit. Ano lang, ginupit ko lang siya dahil wala na pala akong pang-ahit kasi pala, Diyos ko. So ito na nga guys, so titikman na natin ang ating kilawin after 9:38. So binabad ko siya ng 1 oras para manuot talaga yung suka at maluto siya doon sa vinegar. Kasi sabi nga, sa sobrang acid, naluluto siya. Plus pa yung mangga, di ba? Titikman natin, no? Ang harap! Mawala siya ng lansa, guys. Ang sarap nito pag may beer or may... Ang sarap nito sa beer. Kain muna ako guys ha. Sorry. Sarap, grabe. Lasang-lasa ko yung mga sahog and everything. Kasi naluto siya sa suka. Tapos may anghang na may asim na... Alam nyo, ito yung mga maliliit na bagay na marirealize mo sa sarap. Marirealize mo na masarap pala mabuhay. Alam mo yun, kasi dami-daming problema na naisip ng buhay. Makakain ka lang ng kahit simple pero masarap na putahe. Parang nawawala yung mga depression, mga stress sa buhay, mga negativity, pagiging pessimist mo. Ay nako. Sino ba di mawawala ng pagiging negative sa way? May mangga, may kamatis, may sibuyas, may may sili, may everything, may gata. Perfect ang tuna. Nakapagpasarap din kasi dito yung suka niya is hindi yung sukang puti, yung sukang tuba talaga. Eh yun pa naman, timplado na yun. Nabili ko sa Baler. Ang hang! Ha! Sarap sana nito pag may beer. May liquor ban pa ba? Isang hiwa, lagyan ng kamatis, sibuyas, at mangga. Tapos lagyan natin ng sabaw kasi nandun yung suka at gata. Tapos sabay subo. Tip pala, kapag masyadong maasim or acidic talaga yung suka mo, sukang paumbong, sukang tuba, or yung mga suka talaga na galing sa probinsya, pag fresh naman yung isda, huwag yun nahugasan na mainit na tubig. Let the vinegar acidity cook doon sa karne ng isda. Lalo pag galing sa hango sa dagat, huwag yun nang hugasan. Pero kapag galing sa palengke, hugasan na natin, no? Kasi ibang kamay yung mga humahawak niya, tindera, yung mga tagahiwa, yung nag-display, tapos yung pinag-displayhan pa. So pagdating sa bahay, nilagay mo pa sa ref. Hindi tulad ng
Sa probinsya kasi, pag sobrang fresh talaga yung karne ng mga isda or kahit anong mga shellfish or mga kung anong mga kilawin, matamis-tamis yung karne niya. And then, nag-decide ako, mag-edit na lang ako ng video tapos bukas ko na lang to prituhin kasi gusto ko talagang lagyan ng lumpia wrapper at saka ng harina para ma-vlog natin kung anong lalaki-labasan. Mga first time ko rin magluto ng ganun pero kasi nga bukas pa ako makapasok sa palengke so busog na rin naman ako ngayon. Siguro ang merienda ko na lang mamaya ay skyflakes na lang kasi may pasok pa ako mamaya sa trabaho. So ito bukas ng umaga, promise ilulutuin ko na to. Pwede na akong pumasok bukas Huwebes sa palengke, letter O na kasi. So bukas ko na to lulutuin. Gusto ko ngang magawa ng So gumawa ng bibingka na gamit ay saging tsaka wala pa kasi tayong convection oven, paparating pa lang guys. So hayaan nyo, babawi ako. Mag-edit muna ako ng video para ma-upload ko na to. Thanks for watching guys. This has been Jonathan Orbuda. Sana po natutunan po kayo ng bagong recipe ngayon na alatansyong. Ako lang po ang gumagawa pa tsamba-tsambay. Based lang po to sa mga natutunan ko sa lolo't lola ko at mga nakikita. Walang YouTube. Yung iba na yung YouTube ko, yung mga pangmayaman talaga, yung mga Italians, pasta and everything. Pero kung mga kilawin, based on experience ko na lang yan doon sa mga lolo't lola ko sa probinsya nung nasa Bohol pa ako. So natutunan, nakikita ko lang kami pag naliligo kami ng swimming kami sa dagat. Ganyan yung mga ulam at inuman, pulutan. Nakikita ko lang kung paano sa mag-prepare. So yun. If you like this video, comment down below. Kasi nga natutuwa ako sa inyo dahil natutuwa kayo sa aking mga bibidiyo. Bye-bye! Love you guys. Yan ang nangyayari kapag na-lockdown ng quarantine kay kausap na ng camera.